Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. So for today's video mga ka-farmers, ay sasagutin po natin ang katanungan kung ano ang gagawin kapag matapang ang ating inahin na bagong panganak. So the same sa na-experience namin mga ka-farmers, nung unang araw talaga ng panganak nitong aming inahin na si Ara, matapang po siya mga ka-farmers at ayaw niya po magpadede. So i-share ko sa inyo ngayon kung ano ba yung mga ginagawa namin na ngayon ay hindi na po matapang si Ara mga ka-farmers. And in fact, makikita nyo na po na kahit na palagi pang dumadaan sa kanyang mukha, ang kanyang mga biik o pumapatong sa kanya, hindi niya na po kinakagat mga ka-farmers. Noong unang araw na nanganganak siya, kahit na dumadaan lang po sa harapan niya or magdedi ang mga biik mga ka-farmers, ay kakagatin niya talaga. Pero ngayon, okay na po si Ara. So, unang-una po talagang ginagawa namin mga ka-farmers, ang nakasanayan kasi natin, kapag may lumabas na isang biik, ay pinadedi natin agad ng colostrum. Yan po ang SOP mga ka-farmers. Pero, hindi pala siya applicable para sa lahat ng mga inahin. Dahil merong mga inahin na dahil sa stress or sa sakit na nararamdaman nila, so, nasasaktan sila mga ka-farmers at normal lang po sa kanila na magagalit sila kapag merong tao na lumalapit sa kanila or yung mga biik ay dumidede mga ka-farmers. So, ang ginawa namin ay hindi muna namin pinadede sa kanya ni Mama Pig paglabas ng mga biik mga ka-farmers. Like nung unang biik, hindi pa po namin inilapit sa kanya at inilagay po muna namin sa malaking planggana mga ka-farmers. Kung meron tayong kuna na para sa biik, mas maganda po yan mga ka-farmers. Pero since wala po kaming kuna, kaya ang ginagawa namin ay kumuha kami ng malaking palanggana at nilagyan ng mga tuyong dahon ng saging para doon po muna ilagay yung biik na bagong labas mga ka-farmers. Dito kasi sa amin, mas madaling lumiksi or sumigla yung mga biik dahil ang ginagamit namin pagkalabas ng biik, yung pinupunas namin ay drying powder na po. Hindi kami gumagamit ng basahan para i-dry yung buong katawan nila. Gumagamit lang po kami ng basahan mga ka-farmers para sa paglinis ng kanilang ulo sa may ilong. So yan po na that's the time na gumagamit kami ng cloth. Pero sa buong katawan ng biik, drying powder po siya dahil mas madaling mag-dry yung katawan ng ating mga biik. Hindi sila madaling ginawin mga ka-farmers at na-observe din namin na mas madali silang sumigla mga ka-farmers. So, para sa ating mga ka-farmers na gustong bumili ng powder na yon, i-post ko na lang po sa aking Facebook page yung link mga ka-farmers at doon po kayo pwede makapag-order ng drying powder mga ka-farmers na masasabi ko talaga na sobrang effective po dahil since ginamit namin to mga ka-farmers, mas na-lessen po yung mortality ng aming mga biik. So, yan po mga ka-farmers, ang first thing natin gawin pag yung ating inahin ay mapapansin natin na magagalit siya kapag lumalapit yung mga biik sa kanya pag bagong panganak, huwag po nating ipadede agad. Nandyan pa po kasi siya sa adjustment period mga ka-farmers. Bigyan po muna natin ng time si Mama Pig. So, baka kinabukasan or the next day, on the third day, hindi na siya ganyan na magagalit kapag magdede yung kanyang mga biik. Meron ding iba na pinapainom ng mga ram or tulad ng kulafo mga ka-farmers, pinapainom nila. So, dito sa akin, hindi po ako umabot sa ganyang pamamaraan mga ka-farmers. Pero plano ko talaga, if ever, hindi na okay itong si Ara. So, ganyan po talaga yung gagawin namin mga ka-farmers para makadedi lang po talaga yung mga biik. Pero, kinabukasan, na okay na po si Ara mga ka-farmers. Hindi na po siya magagalit kapag magdedi yung kanyang mga biik. At next ko pong ginagawa mga ka-farmers ay kapag magdede ang kanyang mga biik, ayan po, tulad niyan. Ayan, tulad niyan mga ka-farmers, para kasi siyang ma-stress nung una. Parang maka-feel siya na masakit siguro yung dedi niya mga ka-farmers, kaya magagalit siya. So, ang ginagawa ko ay minamassage ko po ang kanyang tiyan mga ka-farmers habang dumidede ang mga biik. So, kahit na ilang minuto or aabot pa yan ng isang oras mga ka-farmers, nag-sacrifice talaga ako na i-massage yung tummy ni Ara para hindi niya mas
feel yung masyadong sensitivity ng kanyang dedi, mga ka-farmers, para makadedi naman ng maayos yung ating mga biik. So, hanggang unti-unti po siyang nasanay, mga ka-farmers, at ngayon, hindi na po tayo nagkakaproblema sa kanila. Then, yung next nyo pong gawin, mga ka-farmers, sa side naman ng mga biik, ayan yung ating mga biik. At yung third po natin ginawa, mga ka-farmers, sa side naman ng ating mga biik, ay pagkalabas lahat ng mga biik, mga ka-farmers, ay pinuputulan namin yan ng ngipin. Dahil isa din ang ngipin, mga ka-farmers, na masasaktan yung suso ni Mama Pig, so ayaw niyang magpadede dahil masusugatan po. So kung lumabas na agad yung mga biik, mga ka-farmers, pwede natin sila na pagsabayin na putulan po ng ngipin. So, ayan po, mga ka-farmers, yan lamang po ang mga ginagawa namin, mga simpleng gawain lang para hindi magiging matapang si Mama Pig paglabas ng kanyang mga biik. So, kung magiging matapang man siya, dapat bigyan po natin siya ng time, mga ka-farmers, na mag-adjust. Dahil hindi po easy yung magiging ina, mga ka-farmers, kailangan po talaga niya ng time na mag-adjust. At ngayon, okay na po si Mama Pig, mga ka-farmers, makadedi na po kahit na anong oras yung kanyang mga biik. Ayan po. Ayan. Nakakatuwa po talagang tingnan, mga ka-farmers. At ngayon, kapag dumadaan yung mga biik sa kanyang mukha, inaamoy niya na po. Hindi niya na kinakagat, mga ka-farmers. Mabait pala si Mama Pig. So, mali pala yung first impression natin sa kanya na matapang siya. Actually, mabait pala siya, mga ka-farmers. Ayan po. Meron pa siyang mga counting discharges, pero normal lang po yan. Dahil ngayon ay 28. So, 25, 26, 27. Ika 4 days pa po ng kanyang panganak, mga ka-farmers. So, normal pa po yung ganyan. Basta, gumamit na po tayo ng Uterex para ilinisin yung sa kanyang loob, mga ka-farmers. Para mawala yung mga germs or yung mga bacteria na nakapasok, mga ka-farmers. Lalo na, na yung pinakauna ay dinudukot po namin, mga ka-farmers, para makalabas po. Dahil, maliit po yung sipit or yung puwerta ni Mama Pig, mga ka-farmers. So, tinulungan po natin. So, ayan. Ang sisigla po ng mga biik niya, mga ka-farmers, 8 piglets po. So, ayan. So, yan po muna yung update na mai-share ko ngayon, mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! Please don't forget to subscribe. God bless everyone. Bye-bye!